Ay, kung makukulong na si Martin Romualdez at si Bonoan. Kasi last year sinabi niya mahiya naman kayo. Pag wala ho kasi nakukulong, yung nga sinasabi ni Lee Kuan Yew, talaga ho mangungurakot yung mga yan. Maghihintay lang yan ng medyo kumalma tayo sa kakaprotesta. Ay yan na naman, uulitin na naman nilang pangangawat nila dyan, mga kawatan na yan. Aabangan talaga ng mga tao bukas sa SONA ni BBM ay kung makukulong na si Martin Romualdez at si Bonoan. Kasi last year sinabi niya mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo sa mga anak na magbabayad ng utang dahil yung pondo ay ninanakaw nyo. Magbabayad ng utang. Ibig sabihin yung mga utang niya na 19 billion na. Ay trillion. 19 trillion pesos na ang utang ni BBM. Oh my gosh. Mga 170,000 na yan bawat Pilipino, kabilang na dyan ang mga sanggol. O, mahiya naman daw kayo. Ewan ko sa iyo, BBM, kung nahihiya yung mga tsukaran mo sa iyo. Kasi hanggang ngayon, hindi naman nakukulong si Martin, hindi naman nakukulong yung mga congressman, na lalo na dyan sa, sino ba yan? Si Garjola ba yan? Tapos yung mga taga Bulacan, yung mga kontraktor, wala naman nakukulong. Pag wala ho kasi nakukulong, yung nga sinasabi ni Lee Kuan Yew, talaga ho mangungurakot yung mga yan. Maghihintay lang yan ng medyo kumalma tayo sa kakaprotesta. Ay yan na naman, uulitin na naman nilang pangangawat nila dyan, mga kawatan na yan. Kaya BBM, inaasahan namin bukas sa SONA, sabihin mo sa amin, o ano, may makukulong ba? Isang taon na, yung pinsan mo ba, pakukulong mo? Si Bonoan, bakit naka-hospital arrest yan? Yan ang isa sa mga mastermind, di ba? Si Marcoleta, Senator Marcoleta, nandun sa selda napakainit-init natandaan at daming karamdaman dyan sobrang init doon. Grabe. Tapos si Bonoan, aircon sa hospital. Grabe. Kaya sinasabi ng mga tao, number 1, asahan natin bukas sa SONA ay ang tanong na, BBM, napakulong mo na ba ang mga mastermind sa flood control corruption? At pangalawa, BBM, ano ang gagawin mo para masolve mo itong problema na 2.5 million ng mga Pilipino ay walang trabaho? At 15 million ang underemployed o nagpa-part-time lamang. Paano mo isusolve yan? Huwag na yung nakatayo ka ng bahay, nagtayo ka ng ganito, namigay ka ng bigas. Sabi mo nga last year, magtatayo ka ng 1 milyong bahay public housing. 435,000 lang nga natayo mo wala nga 50% sa target mo. Bigyan mo kami ng specific na target. Para naman kami mabuboto sa 2028 ay meron naman kaming batayan dyan. Pero sa ngayon, BBM, kiss of death ka sa kandidato mo. 2025 gamit ang most corrupt budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Tanging 22 classroom, 22 classrooms lamang ang ipinagawa ng Marcos Jr. Administration. 22 classrooms. Alam ninyo ang ating backlog, 165,000 classrooms. Alam nila yun. Gumawa na sila ng target, mga kababayan. Ang target nila, magpapatayo ng 1,700 classrooms. 1,700 na nga lang. It will not even make a dent doon sa kakulangan 165,000 classrooms. And yet, gamit ang most corrupt budget ng Pilipinas, ang ipinatayo lamang ng Marcos Jr. Administration ay 22 classrooms. 22. No? Bakit? Bakit 22 lang? Dahil ba walang pera ang DepEd? Dahil ba walang pera ang DPWH? Dahil ba walang pera na inilaan para sa infrastruktura katulad ng classrooms? Hindi. Napakaraming pera. Gamit ang most corrupt 2025 national budget sa kasaysayan ng Pilipinas.
Bakit nagkaganoon? Sapagkat inuna nila kalikutin, kurakutin at mauwi sa korupsyon yung kanilang ibinidang 5,500 ghosts flood control o kaya 5,500 substandard flood control projects. Sinakripisyo hindi lamang ang edukasyon, pag-aaral at kinabukasan ng kabataang Pilipino, ninakaw pa yung laging sanhi ng ating mga problema, yung baha, ninakaw pa yung pondo sa flood control projects. Kung meron man kayo nakitang flood control projects, iyan ay substandard flood control projects. Hindi pa rin hanggang sa ngayon iniimbestigahan ng Senado yung Blue Ribbon Committee na yan. Wala na. Ang kanilang pantakip, yung budol na impeachment trial laban kay Vice President Inday Sara Duterte. 1,700 classrooms na nga lang ang target na ipagawa noong 2025. Ang napagawa lamang ay 22 dahil prioridad ng Marcos Jr. Administration yung binidang 5,500 ghost flood control projects. Laman din yan ng SONA niya, yung state of no accomplishment, yung state of no achievement. Matagal na nating pinapanukala bilang Pilipino dito sa ating pahina para matigilan, para maabatan yung kurakot at korupsyon, maging sa pagtayo ng school buildings o dili kaya yung pagtayo o pagbuo ng ating flood control projects. Wala naman tayo sa gera. Wala naman tayong hinaharap na digmaan. Merong engineering brigade ang ating Armed Forces of the Philippines para matigilan yung kurakot at korupsyon, matigil yung tongpats ng mga contractors at ng mga magnanakaw, korap at kurakot na private contractors, private construction company. Dapat let us utilize the AFP Engineering Brigade. Hindi man nila kayanin lahat. Malaking bahagi ng kakulangan ng silid-aralan matutugunan na. Sapagkat hindi lamang patungkol ito sa may magkaroon sana ng accomplishment ang Marcos Jr. Administration. Hindi importante yan eh. Ang importante yung napabayaan na edukasyon at isinugal na kinabukasan ng ating mga kabataan. Let us utilize the Armed Forces of the Philippines. Let us utilize the DPWH engineers, employees. Ang dami niyan. Tasking natin siguro yung 1,700 na target last year. Kung hindi ninako ang pera nating mga Pilipino at hindi nauwi, hindi naging priority yung ghost flood control projects at ghost flood substandard flood control projects, nagawa yung 1,700 classrooms. Pero anong nangyari? 22 classrooms lamang ang nagawa. State of the nation is unsound. State of the nation is unwell. State of no achievement na naman sa Lunes, pang-5 edisyon. State of no accomplishment na naman, pang-5 edisyon sa Lunes. Litin ko, matagal na nating pinapanukala. Pakinggan ng pamahalaan, utilize the AFP Engineering Brigade. Kung ginamit yan, ako nakakatiyak ako, hindi korap yung mga sundalo. Hindi lahat merong iilan-ilan dyan, pero yung mga kaibigan natin dyan, higit na maraming matitino at ang puso ay nasa sambayan ng Pilipino. Hindi lang 22 classrooms ang nagawa. Higit dyan ang magagawa. Hindi lang 22 ang nagawa. 22 lang. Ang target mo napakababa na nga lang. 1,700 trillion piso sa most corrupt
national budget noong 2025, ang output mo sa 1,700 target na classrooms, 22 lang. Kung ginamit sana ang mga tapat na lingkod bayan na nagmumula sa AFP Engineering Brigade, yung mga matitino at higit marami sila dyan sa DPWH employees, kung yan sana ang ginamit, higit sa 22 ang nabuong classroom. Baka yung buong 1,700 napakaliit na target ay na-achieve sana yan. Kaya lang, hindi yan ang ginawa. Kanya yung SONA, state of no achievement pa rin. State of no accomplishment pa rin. Yan ang nagiging problema. Kaya ginagabayan ko kayo, Thursday ngayon, ilang araw ay magkakaroon na naman ng 5 edisyon, ika-5 edisyon ng State of No Achievement. Tungo tayo sa housing para po maka-relate din yung mga kasundaluhan natin, kapulisan, yung mga lingkod bayan, whether you belong to the executive branch, to the legislative branch, or to the judicial branch. Atras tayo. Ano ba yung naging pangako noong kampanya, noong inaugurasyon ni Bongbong Marcos noong 2022? Ano ba ang linalaman ng kanyang SONA noong 2022 pagdating sa usaping pabahay? Pag-usapan natin yang pabahay. Sabi ni Bongbong Marcos, at hindi niya pwedeng itanggi ito, pagkatapos ng kanyang termino, pagbaba niya sa 2028, hanggang 2028 lang yan ha, huwag tayong papayag na he will be there beyond June 30 noon of 2028. Hanggang 2028 lang yan. Hanggang 2028 lang yan si Bongbong Marcos. Ang sabi niya, 6 million socialized or low-cost housing units ang kanya